Isa sa mga pinagtalunan sa panukalang budget para sa 2019 ay ang 75 bilyong pisong umano'y budget insertion na inilaan para sa Department of Public Works and Highways. Kaugnay niyan, makakapanayam natin for the record si DPWH Secretary Mark Villar. Magandang umaga sa inyo, Secretary. Magandang umaga po. Okay, Mr. Secretary, marami kaming natutunan tungkol dito sa budget process. No? Pwede pala magdagdag ng 75 billion pesos sa inyong budget without you knowing about it. Hindi niyo po ba talaga alam? Well, explain ko na lang po para Sige maintindihan po. ng ating mga kababayan kung paano po yung proseso. Kami po sa DPWH, binibigyan po kami ng tinatawag ng budget ceiling. Yun ang basis namin. Yeah. Hihingi kami ng budget, tapos ang ibibigay sa amin yung ceiling. So pag nakuha na namin yung ceiling, yun ang indicative ceiling, gagawa kami ng program. Kumbaga, hanggang dito lang yung ang pwede. pwede. So ano ang ceiling ng DPWH? So, ang binigay sa amin, 484 billion. Yun ang Okay. binigay na ceiling sa amin. Alright. So, yun ang naging basehan namin. Gumawa kami ng program, at syempre gusto namin as much as possible, equitable po yung pag-identify ng projects. So, pag natapos na po namin yung 484, ito po yung isasabit namin sa DBM. And at that point, yung DBM, hindi pa yan National Expenditure Program. Proposal pa lang namin yon. So, pag nasa yung DBM, discretion po nila. Pwede nilang bawasan, dagdagan. So, it's not, ang tawag dyan is adjustment. In-adjust nila, but that's kasama po yan sa proseso. Pero pagkatapos ng adjustment, Pagkatapos ipapaalam ba sa inyo? Hindi naman kailangan ipaalam sa amin kasi discretion naman nila yun eh. Okay. So, malalaman namin kung anong naging adjustment sa National Expenditure Program. Okay. And then yung National Expenditure Program, yun ang isasabit namin sa Congress. Isasubmit ninyo sa Congress. Ayun po, yung ibig ng national government. So, Opo. ibig sabihin, kung may dinagdag man sila doon sa National Expenditure Program during that stage of the process, Bahagi po malalaman ninyo. I will know, paglabas ng National Expenditure Program, Yeah. pag na-print yan, malalaman ko kasi makikita. So, alam ninyo na merong 75 billion. When it came out, nung na-print po yung national, doon namin nakita. That's lahat po ng cabinet members, ganun naman ang proseso. Lahat naman kami magsasubmit ng proposal. Whether or not ma-adapt yung buong proposal namin, that's of course discretion. Kasi sabi po ni Congressman Andaya, nung na-interview namin siya, sinabi nyo daw, personally sa kanya, na hindi nyo daw po alam yung tungkol dito sa 75 billion Yung pesos. adjustments hindi naman nila kailangan ipaalam sa amin yung mga adjustments. So that's discretion nila yun. At hindi kami, hindi naman, yung sa amin lang, yung sinasubmit namin, ang role namin sa budget, yung proposal namin. So parang, tama ba yung pagkakaintindi ko na alam ninyong may dinagdag silang 75 billion pero hindi nyo alam kung para saan ito? Well, paglabas ng national expenditure, naka-detail na yan eh. So lahat, public document naman yan eh. So doon namin malalaman kung ano yung na-adapt sa proposal namin. So at that point, malalaman namin kung ano po yung nadagdag, ano pong nabawasan. So for us sa department po, ang alam po na ang nagpo-propose kami, pero importante po na alam po natin na yung proposal naman ng DPW, hindi dahil kami nag-propose automatically yun ang magiging proposal. Siyempre marami din mga sources ang budgeting, pwede rin galing po sa mga recommendations ng mga LGUs or ng private citizens, pwede din mag-recommend ng item sa budget. Okay, but the reason why you're proposing your budget is alam nyo yung needs. Yes. Yung infrastructure needs. So, kung magdagdag yung ibang ahensya, katulad ng Department of Budget and Management, how would they know your needs? I mean, saan galing itong 75 billion na idadagdag? Bahala na kung paano gagastusin. They know the needs of the national priorities. If they feel that, halimbawa, kung isipin nila kulang yung budget, gusto pa nilang kung may fiscal space pa sila at gusto pa nilang dagdagan yung budget, discretion naman nila yun. I mean, that's why we have a DBM dahil sila naman yung central processing ng budget of all the departments. So, Okay. kasama naman sa trabaho nila yun. Bahagi po ng budgetary process. Kaya importante po na at least naiintindihan po natin ang budgetary process. Bahagi po yan ng budgetary process. So, nung nakita na ninyo yung 75 billion na may dinagdag na 75 billion on top of yung pinropose ninyo na mga proyekto, did you agree with this? Well, that's Sa tingin again, nyo valid na magdagdag ng 75 billion? Nakita ninyo yung mga proyekto? Sa tingin nyo valid yung mga proyekto? that's part of our national, we assume, if they added it, then kasama po yan sa national priorities natin. And we accept that. Tanggap naman namin yan. And of course, the DBM
we work with them. So, kasama po yan sa trabaho nila, yung pag-adjust ng budget. Pero ngayon, yung Senado, sinasabing problematic itong 75 billion na ito, and even the House says that problematic ito. Willing ba kayo or pabor ba kayo dito sa pagtatapyas ng 75 billion pesos from your from your budget? Kaya maganda po ang process ng budget. Dumadaan talaga sa lahat ng dumadaan sa Kongreso, dumadaan sa Senate. At kung kung may problema, pwede naman nilang baguhin. We all respect the rule of Yun, check and balance. Yes, we all respect that. So, kung meron mga bagay na sa tingin nila hindi naman priority, pwede naman nilang baguhin. Ultimately, yung Congress po may power of the purse, and we respect that. Pero ang lumalabas kasi, parang nabigyan ng discretion itong DBM, itong si Ben Diok, no? Parang nabahira ng mali siya. No? What you're saying is, it was allocated according to a certain set of priorities. Yeah, the DBM Pero has yun nga, yung Kongreso naman, iba yung sinasabi na hindi, may bahid ng corruption ito. Yeah. Kaya nadagdagan ng wala sa inyong kaalaman. Well, I think, of course, I don't want to, I'm sure I've heard about the things they're saying, but of course, we, on our part, we will await any evidence or any sort of substantiate. Of course, anything that we say, we should substantiate. So, hintayin na lang natin. Ako naman, sa tingin ko naman, lahat po ito ay kasama po sa proseso, yung pagdedebate. Hindi naman siguro kailangan mag-agree sa lahat ng bagay, ang Congress, ang Senate, at ang executive. But I think ultimately, this is for the people's good na kami po may magkakaroon po ng debate tungkol sa budget. And whatever comes out, right now we're going through the process, but whatever comes out, I think we're confident that at least it will address the people's needs. Controversial po itong 75 billion kasi nung hinimay po siya ni Senator Lacson, lumalabas na 20 billion, at least 20 billion pesos nito ay pinaghati-hatian daw ng 297 congressmen. Tapos kada isa nakakuha daw ng 60 million pesos. Tapos meron 31 billion pesos naman napunta sa mga local government, farm to market roads at iba pang mga proyekto ng mga kongresista na kaalyado raw ng House leadership ngayon. May knowledge ka ba tungkol dito? Well, na ganun daw yung naging hatian dito sa 75 billion. Hindi ako nakikialam sa proceedings sa Congress, and I leave it, again, that's their discretion din naman ng Congress yan. And I guess, sa akin din, sa Congress, kung gusto nilang, lahat naman hindi lang congressman, pero lahat naman, pwede naman mag-recommend sa budget. And ito ultimately law, this is a law. Kung may distrito ka, it's within your power, it's within your discretion to recommend budgets in your district, which hindi naman siguro mali yun. In Congress, I suppose, that's why may Senate, may Congress, para ma-harmonize yung mga budgets. And ang importante po, nasa gitna po tayo ng proseso, hindi pa naman tapos, kaya nagkakaroon po ng debate. And I think this is a healthy debate, and kasama po sa budget process. And then whatever comes out, kami naman sa executive, rerespetuhin po namin kung anong wisdom ng Congress. Well, just one last point about the 75 billion. Kung matuloy nga yung deletion, ma-delete nga itong 75 billion, would you consider it a big loss pagdating sa DPWH? I mean, ano magiging epekto nito? Will there be critical projects that won't be Well, done? I think that we had a recommendation, 484 billion. I think karamihan po ng mga projects sa 484 ay matutuloy. So overall, wala namang tigil po ang build ng ating Pangulo. And rest assured, pati ako, magsasalita din po ako kung sa tingin ko hindi malaki maging effect sa ating build program. Pero so far, I think it's masigla naman po ang debate sa Senate at sa House, and overall, I think we all have the same intention. Kasi ang sinasabi ninyo, yung ni-recommend ninyo na 480 billion, Opo. yun yung hindi magagalaw. On top of that, may 75 billion that you did not recommend. Yun ang posibleng matapyas. Pero I think pati yung 484, hindi naman dahil kami nag-recommend, hindi pwedeng galawin. Pwede naman nila i-adjust. Pero syempre, kahit papaano, yung recommendation, may weight din ang recommendation ng department dahil ito po ay dumaan sa proseso at of course, we make sure na ito pang i-recommend namin,
implementable. Lalo na po ngayon at cash-based ang budgeting. Okay. So you talk about a build na program ng gobyerno para sa 2019. Anong mga proyekto ba ang malapit ng matapos at mapapakinabangan ng publiko? Malapit na po ang Harbor Link. Isa po ito ng isa pong malaking project. So lahat po ng mga sasakyan na galing po sa harbor, whether it be trucks or just regular vehicles, makadiretso na sa harbor, sa NLEX. So, you can imagine the difference in time from Caloocan to NLEX. Kung maybe 1 hour dati, baka mga 5 to 10 minutes na lang. At madidecongest din ang mga major thoroughfares sa Metro Manila. Dahil lahat po ng trucks na papuntang NLEX, hindi na kailangan dumaan sa mga C5 or other roads. So may target date na ba yan? We're looking at anytime in the next few weeks, ma-open na po. Okay. Maraming salamat sa inyo, DPWH Secretary Mark Villar.